Yo, what's up mga katropa? Panibagong vlog na naman tayo. Siyempre, kung nakikita nyo sa aking tabi, ito ang pinakabagong all-new 2024 Mitsubishi Triton. Say goodbye to Strada kasi Triton na po yung ginamit na pangalan sa may former Strada. So, for today's vlog, iikutin po natin lahat ng sasakyan, yung mga features, specs niya. Siyempre, isa-isahin natin lahat. May kasamang test drive din tayo mamaya. Suspension test. Bago ko simulan yung vlog na to, syempre nais kong pasalamatan ang Mitsubishi Motors Grand Canyon Iloilo. Ayan, dahil pinagkatiwala nila sa atin ito. So ayan, shout out po sa inyo sa mga taga Mitsubishi Motors Corporation Grand Canyon Iloilo. Thank you sa inyong lahat. Mga katropa, let's start sa my front. Kung makikita nyo, ito yung pinakabagong itsura, no? Ang ganda ng itsura niya. Ito yung GLS variant 4x2 automatic. Itsura niya mga katropa, parang na siyang athlete yung headlight niya. So, umpisahan natin dito mga katropa. Ito yung kanyang daytime running light. O, kahit na umaga, umiilaw yan. Siyempre, ito ay tri-LED projector. Meron siyang tatlong bulb dito. 1, 2, 3. High and low beam. Tapos dito naman, ito yung kanyang pinaka signal light, ordinary bulb. Tapos ito yung kanyang fog light na LED na rin mga katropa. All-in package niya is pag bumili ka ng GLS variant, naka LED na siya. So no need to upgrade kasi nasubukan ko to i-drive sa gabi, sulit na siya at satisfied naman ako sa ilaw niya. At saka meron siyang adjustment ng headlight. Pagdating naman dito sa kanyang grill, ayan, ito yung bago. Ito yung may embossed na Mitsubishi na pangalan dito sa may grill. Hindi siya sa hood, ito yung hood, ito yung grill. Tapos syempre Mitsubishi na logo. Tapos ito yung kanyang grill, no, parang mesh type. Ito ay 360 camera, meron ditong front cam sa may ilalim ng emblem. Alright? Sa baba naman tayo mga katropa, ito yung kanyang bumper guard. Ang kulay nito ay body color na rin. Ayan. Sa baba, meron siyang tow hook. Ayan. Kapag nasiraan ka, pwede ditong ilagay yung panghila. So overall, sa headlight pa lang, panalo na. For the price of 1.6 million pesos. Iloilo price yan mga katropa. Dito naman tayo sa may side na part mga katropa. So kitang-kita nyo, kung napapansin nyo mga katropa, meron siyang fender flare. So, etong fender flare na to mga katropa, hindi ito kasama kapag bibili ka ng GLS na variant. Ito ay accessories niya lang. Kung gusto niyo maglagay ng accessories na ganito, meron naman na-order na. So, ito isa sa mga magagandang accessories ng Triton kapag maglalagay ka nito. Pagdating naman sa kanyang mags, meron siyang 265/60 R18 na mga gulong. Ventilated disc brake sa may harapan, meron siyang ABS, EBD. Tapos siyempre yung kanyang suspension naman ay naka coil spring na rin sa may front. Yan.
Pagdating naman dito sa kanyang tagiliran, ito yung pinaka-package niya. Kapag gusto mong bumili ng accessories, may kasamang ganito, pwede ka rin magpalagay. Pero hindi po siya included kapag bumili kayo ng Triton. Ang kapal, oh, tingnan mo. Optional po yan kung gusto nyong magpalagay ng ganito, nasa sa inyo po yan. Pagdating naman dito sa kanyang side mirror, mga katropa, syempre, meron siyang chrome, LED turn signals. Tapos kung mapapansin nyo, meron siyang side camera. Dahil nga ito ay 360-degree camera, meron siyang camera dito sa kanyang side mirror. Pagdating naman dito mga katropa sa kanyang door handle, syempre ito ay naka-chrome. Tapos ito yung switch ng lock at saka unlock ng pintuan. Ayan, dahil ito ay naka-keyless entry na rin siya mga katropa. Tapos dito nga pala, baka makalimutan natin, syempre ito yung bagong design ng kanyang stepboard. Pagdating naman dito sa kanyang rear tire mga katropa, syempre yung likod nito ay drum brake pa rin siya. Pero it doesn't matter na kahit naka-drum yan, pangit na, di ba? Okay pa rin naman siya. So mga katropa, regarding dito sa optional din yan mga katropa, ito ay hindi kasama kapag bibili ka ng brand new nito. Kayo na lang maglalagay niyan kasi itong unit na to, talagang nilagyan nila ng ganito para ma-advertise na rin kung gusto nyo maglagay ng ganito, at least nakita nyo na yung forma. Let's go naman mga katropa, dito naman tayo sa kanyang rear taillight. Syempre, bago rin yung design ng kanyang taillight. Dito sa tagiliran, kung makikita nyo, merong parang matulis dito. Tapos dito naman sa kanyang pinaka-preno, or pag tinapakan mo yung preno, ito yan, LED na rin siya. Tapos ito yung kanyang pinaka-park light, rear park light. Ayan, kung makita nyo, ayan, nakaganyan yung design. Tapos ito yung kanyang signal light, tsaka reverse light. Tapos ito yung kanyang reflector. Pagdating naman dito sa kanyang rear stepboard, binago rin ni Mitsubishi yung design ng kanyang stepboard. Tapos merong logo dito ng Mitsubishi. Tapos syempre merong reverse camera. Tapos ito yung kanyang third brake light. Mga tropa, dito naman tayo sa kanyang rear doorknob, dito sa kanyang tailgate. Kung paano ba mabubuksan. Kasi naka-lock ito. Ayan o. Paano nga mabubuksan? Keyless ito. Wala siyang susi. Wala siyang physical key. So ito yan mga katropa. Meron ditong pindutan. Kapag ginanyan nyo, press, dyan lalabas yung pinaka-key niya. Tapos ito na yung pinaka-susi nyo para mabuksan. Counter clockwise. Yan. Okay. Makaka-access na kayo. Pero wala siyang tailgate assist. Mabigat pa rin siya. Ayan o. Alright. Para anti-theft na rin siya mga tropa, kasi pag may maglagay ka dito ng cover, hindi nila mabubuksan to. So ito, ilalak uli natin ng clockwise. Ayun na. Tapos syempre babalik mo na rin dito yung pinakasusi. Alright. Nandito naman tayo sa interior mga katropa. So, eto mga katropa, unang napansin ko, syempre, all new ito mga katropa, kaya binago lahat ng design ng pinaka-dashboard niya. So, malayong-malayo na siya sa unang model. Kumbaga, pag bumili ka ng bagong Triton, sulit talaga kasi hindi siya facelift, kaya makukuha mo talaga yung all new model. From engine, interior, chassis, at saka sa suspension niya, iniba na talaga ni Mitsubishi. So una mga katropa, dito muna tayo sa kanyang door trims, no? Ayan, parang carbon, di ba? Kala mo carbon pero plastic lang siya mga katropa. Tapos ito yung pinaka-lock ng bintana para hindi mapindot ng mga bata. Ito yung 4 na window switch. Ito naman yung adjustment na kanyang side mirror. Ito papakita ko sa inyo. Kapag dito yung naka-on, kung mapapansin nyo, umiilaw yan. Ito yung adjustment ng kanyang side mirror. Ito, makikita nyo. Ayan o, lumilipat, di ba? Ayan, gumagalaw yan. Baba. Taas. Tapos, dito naman sa kabila, ito naman yung sa right side. Alright? Kung makita nyo naman dito mga tropa, yung gitna, ayan yung pinakagitna niya. Ito naman yung power fold na side mirror. Pag pinindot ko yan, ayan o, kapag mag-unfold naman, press. Alright. Tapos dito naman yung kanyang door lock, tsaka yung unlock.
Ayan, pag pinindot mo yan, ayan o. Alright, di ba? Oh, dito naman tayo sa kanyang aircon vent mga katropa. So, syempre, all new design din siya. Yun nga lang, may na-miss si Mitsubishi. Pero nasa Athlete 4x4 naman kasi yung kanyang cup holder dito, yung hinihila. Malaking bagay sana yon. Malamig yung aircon, parang chiller. Okay lang yan, sige. Di bale. Tapos dito naman sa baba, meron siyang headlight leveling. Ayan. Kung ma-adjust yung mga yung headlight nyo, kung nasisilaw kahit low, adjust nyo dyan. Ito naman yung kanyang adjustment ng kanyang meter panel. Ayan. Tapos, syempre, merong dito yung tilt and telescopic, no? Mamaya, papakita ko sa inyo. Dito naman tayo sa kanyang steering, mga katropa. Syempre, ito yung pinaka-audio control, volume. Ito yung kanyang menu. Parang mouse, ito yung pinaka-mouse niya. Yan, no? Ayan, no? Tingnan nyo. Oh. Nag-iiba yan. O, di ba? Dito yan, ganyan, ganyan. Alright? Tapos, ito yung back. Mag-next ka. Yan, mag-next. Ayan, o. Yan. Tapos, ito naman yung okay. Pe-press mo dito, okay. Ito naman yung next ng kanta, ng song, ganyan. Ito naman yung kanyang menu rin. Ayan, menu. Settings. Ayan. Dito naman tayo sa may kanan, syempre, cruise control. Ayan, merong cruise control dito. Kanina nasubukan namin yung cruise control, okay, okay din siya. Ano, yung paa ko, tingnan mo. Hindi ako nakaapak sa pedal pero umaalis yan. Nasa 50 yung speed. Ayan. Yung paa ko niyan, nakaangat yan, no? Pero tumatakbo tayo kasi dahil yan sa cruise control. Ayan. Ayan yung paa ko, tingnan nyo mga tropa, oh. Ayan, no? Ayan, no? Pwede mo siyang iset kung ano yung speed na gusto mo. Tapos, kung gusto mong i-cancel kasi may sasakyan sa harapan mo, hindi naman kasi ito adaptive cruise control. Kasi yung adaptive cruise control nasa Athlete, nasa top of the line model. Tapos meron ditong voice command, answer call. Ito yung voice command, papakita ko sa inyo. Ito yung pinaka-voice command niya mga katropa. Ito sample. Press FM radio. Ayan. O diba, FM na siya. Pagdating naman dito mga katropa sa kanyang pinaka-monitor, no, ito ay 9 inches na monitor, floating monitor siya mga katropa, kasi yung design niya parang nakalutang. Tapos sa baba naman ng kanyang monitor, meron siyang dalawang aircon vent, tapos meron siyang hazard light. Meron din dito ang physical na volume tsaka off, ayan o, off music, yan. Tapos dito naman yung tune scroll tsaka yung push sound, yan. Tapos syempre, meron din ditong buttons, yan, adjustment ng pinaka-brightness ng kanyang screen, next song, forward, audio, menu, map, camera, back. Okay? Dito naman tayo sa baba, syempre merong dalawang defogger, no? Ito yung max cool kapag gusto mong sagad yung aircon, isang pindot lang dito, max na yung pinaka-hangin niya. Tapos dito, ito ay naka dual zone climate control, pwede mo siyang i-adjust dyan, temperature sa driver tsaka sa passenger. Tapos ito, automatic aircon. Meron din ditong circulation ng hangin. Ito yung adjustment ng fan ng aircon. Syempre mode, synchronize, aircon on, on ng aircon, tsaka off. Tapos sa baba, stop and start engine. So mag-start ka ng makina, dito na. Pag off ka ng makina, dito na. Wala na siyang susi. Meron siyang Type-C to Type-C na cable. Mag-charge ka ng phone, pwede dyan. USB port. Tapos dito naman yung kanyang 12 volt na socket. Ayan, nilagyan ko lang ng ang car charger dito para sample na rin. Ayan o. Ganyan yung itsura niyan pag wala. Ayan, naka-close naman yan. Nilagyan ko lang siya. Tapos dito naman mga katropa sa baba, ito meron siyang wireless charger. Ayan. Kung may kapabilidad ba yung cellphone nyo na makapag-charge ng wireless, patong nyo lang dito yung phone nyo, magcha-charge na siya mga katropa. Tapos syempre ito yung kanyang shift knob, no? Malambot to. Leather, soft touch material siya. Syempre ito ay automatic, merong parking, reverse, neutral, drive, just meron din siyang sports mode na plus and minus. Tapos piano black finish dito, ayan no. Tapos dito merong maliit na butas, ito yung coin pouch. Yan, lagay ng barya. Syempre mechanical na handbrake. Yan, parang ganyan, okay. Tapos syempre ito yung kanyang armrest, soft touch din siya, leather din siya.
May puting stitches dito. Tapos ito yung kanyang pinaka-pocket sa gitna. Pagdating naman dito sa kanyang front passenger na dash mga katropa, ito ay naka-leather na rin. Ayan, leather. Ayan, merong puting stitches dito. Siyempre, naka-airbag din siya dito. Siyempre, yung driver may airbag din. Tatlo nga pala yung airbag nito. Meron din ditong knee airbag. Ayan o, sa tuhod mo. Silipin natin dito. Ayun. Ang lalim mga katropa. Ang lalim ng bulsa o. Ayan o. Ganda o, ang lalim. Pwede ka maglagay ng 5 kilong bigas dyan sa loob. Pwede na. O kung ano pa. Ayan. Tapos aircon vent dito. Siyempre walang cup holder. Meron din ditong hydraulic na glove box. Ayan o. O, di ba? Dandahan siya o. Regarding naman sa kanyang front pillar mga tropa, meron din siyang grab dito. Silipin naman natin dito sa kanyang sun visor. Meron din siyang vanity mirror. Ayan. Huwag natin buksan. Ayan, vanity mirror. Ayan. Pero wala siyang light. Sa driver, wala. Kaya pala mga katropa, dito naman yung kanyang pinaka-light. Ayan o. Tapos, ito yung kanyang sunglass holder. Ito, papakita sa inyo yung sunglass. Ayan o. Sunglass holder. Yan. Tapos, hindi napakalat-kalat yung shades nyo. Tapos, open. Push mo lang. Alright? O, di ba? Kaysa naman patong-patong lang kayo dito ng mga shades kung saan-saan dyan. Baka masira pa, di ba? Mas maganda na rito. Regarding naman dito mga katropa sa kanyang manubela, ito tilt and telescopic din siya sa to sample niyan. Ito, tapos natitilt din siya. Tapos dito naman mga katropa, ito yung kanyang pinaka-tweeter. Ayan yung kanyang speaker. Tapos merong bottle holder dito. Ayan, sample. Ayun maluwag. Regarding naman dito mga katropa sa kanyang upuan, itong GLS variant ay merong fabric seat. Ayan, tela lang siya, hindi siya leather kasi yung leather nasa Athlete. Tapos yung design ng kanyang upuan, parang computerized. Tapos siyempre dito, naka-bolster seat siya. Salong-salo yung puwet mo dito, may harang Tapos dito, ito yung kanyang sandalan. Tapos 6-way manual seat adjustment. Ito, pag-aangat ka ng upuan, recline, tapos dito naman yung atras abante. Pagdating naman dito sa kanyang rear passenger mga katropa, so ganun din yung design dito. At ito yung binago ni Triton na wala si Strada nung una. Meron siyang, handle grab. Alright. Pag-aakyat ka, may hawak ka na dito, lalo na pag senior citizen yung kasama nyo, yung pasahero nyo, di na mahirapan umakyat kasi ganito yung gagawin nyo. Hawak, step sa stepboard. Okay na okay. Tapos, ito pa napansin ko. Yung pinaka legroom ko, isang dangkal pa tsaka meron pang space. Kahit nakaganyan ka pa kahit magbiyahe ka ng malayo, hindi ka mapapagod kasi malaki yung space mo rito. Tapos, meron nga rin pala siyang cellphone charger dito socket. Type-C, tapos USB. Pagdating naman dito sa kanyang armrest, mga katropa, yun. Meron siyang 2 cup holders. Subukan natin. Alright. Meron din siya sa kabila, pasahero mo. Tapos, habang ganyan, pag nagda-drive or pag bumabiyahe kayo, meron kang armrest dito. Tapos, di ba? Okay. Gasolina, special to. Yan, di ba? Tapos syempre meron din siyang handle grab dito. Tapos meron siyang back seat pocket, Pwede mo rin lagay ito, yung tubig, Saan ka pa? Di ba? Oh my God! Wow! Kahit 5 mineral water na bote dyan, pwede ka maglagay. Kahit tsinelas mo, pwede ka maglagay dyan. Di ba, saan ka pa? May back seat yan, meron din dito yan sa passenger side. Alright, di ba? Siyempre, ito yung kanyang dome light. Yan, sa gabi. Tapos, ang kagandahan nito mga katropa, yung pinaka backseat niya,
Ayan oh, pwedeng hilahin oh. Yan yung makikita mo dito mga katropa sa kanyang likod. Nandyan yung jack niya, yung jack. Pagkatapos nga pala mga katropa, sisingit ko rin yung pinaka third passenger niya. Meron din siyang kasamang headrest. Ayan oh. Tapos meron din siyang seatbelt. So kapag bumabiyahe at hindi naka-seatbelt yung nasa likuran mo na pasahero, mag-a-alarm siya dito sa may sasakyan. So dapat kailangan talagang nakabakel yung mga seatbelt, even yung mga passenger mo sa likod. Nais ko ulit pasalamatan, syempre, yung Mitsubishi Motors Corporation Grand Canyon ha. Iloilo yan mga tropa sa gustong bumili ng kanilang unit. Diyan lang yan sa Mandurriao, malapit sa may stoplight, sa may former Chevrolet yan. Pati yung Kia Motors, tsaka yung MG Grand Canyon din yan mga katropa. Regarding naman sa bagong makina ng Triton mga katropa, ito silipin natin. Ayan mga katropa, ito ay bagong-bagong 4N16 na single turbo. Meron siyang 183 horsepower tapos 430 Newton meter of torque. Diba? Sa 2.4 engine, may ganun ka ng horsepower tsaka torque, diba? Yung biturbo nga pala mga katropa, nasa Athlete lang siya available, nasa 4x4 na model. Pagkatapos, meron siyang 6-speed manual and automatic. Pagkatapos, kung makikita nyo mga katropa, ito na yung kanyang alternator, no? Yan. Nasa taas na siya. Dahil meron na siyang 800mm na water. So ito na nga mga katropa, test drive na tayo. So unang mapapansin ko dito sa loob ako ng sasakyan, silent interior niya mga katropa. Wala kang maririnig na kalampag kasi syempre bago. Pero for me, in the long run, yung design ng kanyang parang suspension niya, parang tatagal eh. Kahit 5 to 10 years, parang nahirapan tong kumalampag eh. Parang hindi siya basa-basa kakalampag. Tsaka ang lamig ng aircon niya, tingnan mo, nasa 20 yung degrees ang lamig. Tapos number 3. Tapos regarding naman sa upuan ko mga katropa, salong-salon niya yung likod. Ayan oh, kahit may konting curve kang dadaanan, hindi ka basta-basta gaganon no. Tapos dito naman sa kanyang upuan dito, okay din kasi ano, salong-salo din yung puwet mo. Salong-salo rin yung likuran mo rito. Tapos syempre ito ay automatic. Maganda yung hatak niya. Ito subukan natin, you know. Oh. Ang bilis niya mag 100 mga katropa. 183 horsepower tapos 430 Nm. Not bad na yun para sa 2.4 na engine. Tapos etong kanyang shift knob, very convenient. Ano, kung gusto mo mag sports mode, ganyan mo lang manual mode na yan. Tapos ganun ka lang para mag-change ka ng gear. Tapos pagdating naman sa balik naman sa drive, pack. Ganun lang. Pitik-pitik lang, di ba? Tapos syempre, cup holder Meron tayong baon dito na gasolina. Paano masabi? Yung level ko, yung mata ko dito sa may pinaka windshield niya, saktong-sakto. Kitang-kita yung hood. Ito ay nakaset na yung pinaka steering niya sa position ko, kaya hindi ko na isa-set yan. Ito, try tayo ng power nito kapag wala yung tricycle na to. Ayan, kasi may tricycle pa eh. Ayan, pwede na to. Ayan Ayan Woo! Lakas! 4N16. All new engine siya mga katropa, bagong-bago siya. Mas malakas siya compare sa my previous model na 4N15. 4D56, 4N15, 4N16 yung latest na Triton. Tapos eto mga katropa, subukan din natin yung cruise control niya. Press na lang to. Yan yung parang speedometer. Press. Yan, activate. Set na. I-set ko sa 50. Ayan i-low gear ko muna. Ayan, 48. Ayan tingnan mo yung pa ako, umaandar tayo ayan kahit nakaganyan ako mga katropa, tingnan mo naman naka-overtake, tingnan mo yung kasada. Yung pa ako, tingnan mo, hindi ako nakaapak sa pedal pero umaalis yan. Nasa 50 yung speed.
And papakita ko sa inyo. Ayan oh. Ayan yung speed ko, 50. Ayan oh, 50 oh. Ayan. Yung paa ko niyan, nakaangat yan oh. Pero tumatakbo tayo kasi dahil yan sa cruise control. Ayan. Ayan yung paa ko, tingnan nyo mga katropa oh. Ayan oh. Ayan oh. Kung under tayo oh. Di ba? Less stress during long drive. Ayan, cruise control. Pwede ka rin mag-adjust ng speed mo kapag gusto mong adjust yung speed. Ito yan, no? Adjust mo lang dito yung additional na, ayan, plus. Ayan, tumatakbo siya. Oh. Nasa 53 na yung speed ko, 54. 55 na siya. May bilis, di ba? Kahit di mo napakan yung acceleration pedal. Ayan. Pag gusto mo naman i-cancel, kasi halimbawa, gusto mong ikaw apak, ito lang pindutin mo, pag kinancel mo yan, ayan, pag may minor na siya, titigil na yung sasakyan, paunti-unti, ayan. Ayan, titigil na siya. Siyempre, pag bumagal, apakan mo na ulit. Yun ang cruise control, pero hindi siya adaptive cruise control kasi nasa update lang yung adaptive cruise control. So, ayun mga katropa, sa muli, huwag natin kalimutang i-like, comment, share, and subscribe. My YouTube channel, syempre. Kapag gusto nyong updated kayo palagi sa mga videos ko, please turn on notification bell para ma-notify kayo kapag meron akong i-upload na video. Ayun, sa muli, nais kong pasalamatan yung Mitsubishi Motors Corporation Grand Canyon Iloilo sa pagpapahiram sa atin nitong bagong amoy bagong unit ng Triton. Sana all. Meron mga plastic yan. Kahit sa likod may mga plastic pa yan. Ayan. At binigyan tayo ng tiwala na ipahiram yung kanilang bagong Triton. Bagong bago siya mga katropa. Break-in period pa nga lang to. Pinahiram agad sa atin. No? So maraming salamat. Ride safe, enjoy, and God bless sa inyong lahat.